Ito po, galing po ito Batangas. Ayan. Taga-Agusan. O yan, ito galing pang Agusan yan. Okay, countdown tayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. San Carlos! O, kita mo, di ba? San Carlos, Pangasinan. Okay. Umuukulo talaga. So, bilang tayo. Wag natin yun, no? Wag na, tama na. Good afternoon po, ma'am, sir. Ipapakita ko po ngayon sa inyo kung paano ba namin tinetest yung tubig na binibigay sa amin ng mga customers namin. Pero ang gagamitin ko po ngayon is dalawang instrumento lang, ito tsaka ito. Kasi yung mga malalaking instrumento namin, nasa laboratorio ko, hindi ko pwedeng buhatin dito. So yung mga ginagamit po kasi namin na tubig na tinetest namin, according to our customers, hindi lang po kami nagbe-base sa TDS at hindi lang po kami nagbe-base based on the electrolysis. Pero ito pong electrolysis po na to, hindi masyadong familiar yung mga viewers natin dito. Ito po yung ginagamit po ng FDA po sa United States po. Ibig sabihin po, proven naman po na effective to. So kung ano yung nababasa po ng TDS na to, na hindi nakikita ng mata natin, ipapakita naman sa atin nito, visible. Okay? In-explain na rin naman dito kung ano yung magiging result kapag lumabas according sa kulay ng tubig na makukuha natin. Okay, subukan ko po munang i-test itong Watermax water. Ito po yung iniinom nyo ngayon. So ayan, nakasil pa po yan. Chicken po natin. So salin ko po dito. Okay, ito po yung tinatawag na TDS. Ibig sabihin ng TDS, Total Dissolved Solid. Okay? Familiar ka dito, sir, di ba? Nasa barko, no? Check natin, sir. Ayan, TDS nito ay 7, minsan 8, minsan malikot dahil minsan sa baso na nakuha. Pero actually, sa water station namin, 7 yung lumabas. Ayan. 8. 7 to pag direct akong tinek doon. Pag 10 pababa, ibig sabihin, pasok siya sa tinatawag nating purified drinking water. Pero marami pong cases kasi na pwedeng tumaas yan. Pwedeng pag na-contaminate sa lalagyan, yung mga ganun. Medyo sensitive po kasi yung TDS. Now, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung magiging itsura po nito once na in-electrolyze natin. So, dito ko na yung gagamitin ko po. No? Ayan, yung side na may dumi na. Kasi ito may konting oil pa to eh. So, mapapansin nyo, wala po siya masyadong reaction. Hindi rin po siya masyadong nagbabubbles. So, ang tawag po is electrolysis. No? Ni-electrolyze po natin yung tubig. So, ayan. Bigyan natin ng countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, mapansin niyo po, malinaw pa din po siya. Hindi siya nag-react. Kasi nga po, 10 ppm pababa yung tubig na nakukuha po natin. So, lahat po ng tubig na nakukuha natin na 10 ppm and below, ganyan po ang magiging resulta. Wala pong reaksyon. Okay? Yung isang customer namin, ito po, galing po ito Batangas. Ayan. Batangas City po ito. No? Na-test ko naman na to, kaya bawas na. Na-test ko na sa laboratorio. So, gagamitin natin as water sample. Sana umabot kasi kukunti na yun. Hindi yata abot. Ito na lang. Yung marami-rami. Ito lang, deep well. Ito, marami-rami. Oh. Deep well. Deep well. Taga-Agusan. O yan, ito galing pang Agusan yan. So, ninonote po kasi namin eh. Okay. So, we need to know anong TDS nito. Yan. Base sa kanyang TDS is 511. Mataas. Okay. Ang tanong, pwede bang inumin? 511? Pwede. Kasi according po sa ating chart, 600 and below pwedeng inumin. Kaya lang, ano ang meron sa 511? So, gamitan natin ito. Again, same part po yung ginamit ko. Napansin nyo, hindi ko po siya pinagsabay. Para makita nyo lang po na visible po siya. So, napansin nyo, nag-react po siya. Same side po yung ginamit ko, hindi po ko pinagkabila. No? Para makita nyo lang din po. Okay, countdown tayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, according po sa nakita nyo po, nakalubog po yung tip ng electrolysis natin sa part na to. So, ibig sabihin, ito lang ang na-electrolyze niya, hindi hanggang ilalim. So, makita nyo kanina, malinaw to, di ba? Base po sa ating FDA, na kapag daw po nakita nyo po na yellowish po siya, meron po siyang fluoride and organic matter. Kasi tapos makita nyo may pagka-green din ng konti. So, meron po siyang arsenic, mercury, lead, copper, and sodium. So, it is possible na ito yung mga nandyan. Ma-determine lang natin kung gaano kataas ang arsenic ito or iba pang contaminants ito doon sa iba pang mga aparatos natin. Pero ngayon, nakikita nyo po kung ano po yung mga nandyan. So, sabi dito, pag blue, may bacteria, may virus, mayroong carcinogen, may chemical, may fertilizer, and whatsoever. Ayan. So, ito makikita nyo po. Ayan.
So sige sir, ipakita ko po sa inyo. Sige, please check and pass. So again, nabanggit natin kanina na pwedeng inumin yan. Dahil wala yan 600. Careful lang, medyo warm siya ng konti. Warm lang ng konti. So ganyan po ang water contamination. Na nakikita natin kanina na clear. Yeah, okay naman. Pero nung after electrolyzing, ayan, difference. Di ba? So makita nyo, base nga po sa tester mismo, wala naman po siyang, posibleng wala siyang bacteria kasi hindi naman nag-green. Kasi binanggit lang na. Malaman lang natin ang bacterial contamination nito kasi ang bacteria sobrang arte. Konting ubo lang, konting hangin lang, magbabakterya na. Di ba? Yun po ang contamination. Yan. Check naman natin tong spring daw sa Binalonan. Sample, ma'am, kapitbahay mo, San Carlos. O, kita mo, di ba? San Carlos, Pangasinan. Ma'am, San Carlos, Pangasinan, kapitbahay mo. Na-test na po nila ng TDS ito is 555 times 10. So, ibig sabihin 5,000. Ganon kadumi. So, posible, ma'am, na ito yung lumalim masyado yung pagkakabaon ng tubo niya. Kasi again, sinasabi ko po sa inyo na mas maganda, magbaon po kayo ng mas mababaw. Huwag yung magta-times. Ma'am, nakita nyo malinaw, di ba? So, sa mga gumagawa ng poso, hinahanap nila yung linaw na yan. Pag malinaw daw, okay. Pero, tignan natin ngayon. Para ma-verify natin, check natin using this TDS. Yan. So, this is, yan, tama, sir. Basahin mo, sir. 556. Times 10. Times Ayan, sir. Makita mo, sir. 10. Oo nga. Ayan. Tama nga. May times 10 po, no? May times 10. Ayan, pakita ko lang dito. Taas yan. Hindi lang po siya 500. 5,000 siya kasi may times 10. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ano ang meron sa 5,000. Uulitin ko po, malinaw. Wala po kayo masyadong makitang dumi, di ba? So, testing ni natin. Tignan yung reaction, no? Bilis. Okay. Mumukulo talaga. So, bilang tayo. Wag natin no? Wag na. Tama na. Hindi ko na mabilangan. Kitang-kita na siya. Hindi ko na mabilangan. Again, ang exposure nito hanggang dito lang. Hindi ko na bilangan. Wala pang ilang seconds yan. Yes, sir. Wala. Ngayon, katagalan po, bumabaho yan, lalo pag naiimbak. Base po dito sa mismong tester natin, nakasulat po kasi dito kung ano yung mga reading na dapat mong sabihin na nandyan. Ayan, so sabi dito, color shown electrolyzed water indicate different impurities. Yellowish, may acid, may fluoride, may organic matter. May yellowish yan, sir, di ba? Meron. Naka-green din po siya. So, may arsenic, may mercury, may lead, may copper, may sodium. May pagka-bluish din po siya. So, ibig sabihin, may bacteria, may virus, may carcinogen, may chemical, may fertilizer, may pesticide, and others. May red din po siya tayo nakikita, which is may iron, may rust, may bacteria. May white din po siya, may lead, may zinc, may mercury, and inorganic matter. Yung mga white ay nakikita nyo lumulutang. Ayan. So, yan po yun. Nakita nyo po kung gaano ka-importante yung pag-inom ng malinis na tubig. Hindi lang tayo sa linaw. Since 5,000 ppm po yan, hindi po talaga natin masabing may inom talaga. Ibig sabihin, yung mga sinauna nating mga matatanda noon na mga lolo natin, sinasabi, dyan lang kami sa balon umiinom. Noon yun. Ngayon, kung may inom mo, ganito lang. Ibig sabihin po niyan, sir, yung ganito po, na nainom mo, isang lagok, dalawang lagok, baka nakasurvive ka sa uhaw, pero sa sickness naman ng katawan mo, hindi na. Pero at least nakikita ng visual eyes natin na ito po yung contamination na meron sa tubig na to. So, ayan po siya. Every time na iinom ka ng tubig, sa ganito kadami, ganyan po yung nainom. Again, ito po yung itsura niya dati. Malinaw. Ayun, pakita natin sa YouTube natin. Ayan siya. Pero ito, sample pa lang kung paano namin tinatest yung tubig. I'm not here para matakot kayo, hindi. Para at least alam nyo lang kung paano tayo mag-iingat sa tubig. Kasi yan, sa totoo lang, lagyan mo to ng yelo. Pag malamig na to at ininom mo, hindi mo na malalasahan na tubig poso ba yan? Tubig na wasa ba yan? Hindi, basta may yelo to. Pag malamig to, uho na uho ka. Pag inom mo ganyan, sarap. Pero diretso ka sa ospital kinabukasan. Just like my wife, nag-enjoy lang siya doon sa isang touristing spot doon. Pagkakain niya, inom siya ng tubig, uho na uho siya kasi namasyal siya. Pag baba po niya doon, yun, diretso ospital. So, mas magastos. Ito yung dapat malaman ng mga customer natin na bumibili tayo ng tubig, kaya tayo bumibili ng tubig na malinis dahil gusto natin ma-secured yung health ng pamilya nila, yung mga customer natin. Ayan, dahil Watermax yung machine nyo, you will be an instrument para mabigyan natin ng good quality water yung mga kababayan natin. Yan. Namuuna sa ilalim, sir. Namuuna, di ba?
Kalawang talaga. Yan po yung dapat nating ipaalam sa mga customer natin. Again, yung pang-test natin, this is just a sample. Hindi pa po yan yung accurate. Di yan accurate, no? Pero at least may basis kayo. Yung water testing po na dinadala nyo na yan, ipapalaboratorio ko doon yan sa lab ko. Pero again, yung result, pwede ko pong ibigay sa inyo. Pero hindi po yan pipirmahan ng DOH kasi hindi ko po yun pinarehistro. Pang sarili ko pong gamit yun. Okay? Ngayon, yes, doon ko i-base yun. For example, sample lang, para at least alam nyo lang din. Makalawang. Ano ang mabisang pantanggal ng kalawang? Sample lang. Ito, nagtatanggal po ito ng kalawang. Water softener. Manganese, yun nandun. Tsaka yung ferrolite. Nagtatanggal din po ng kalawang yan. O, sample, ito. Ganito kadumi. Anong mga nagpapatanggal dito? Una, dadaan muna yan sa glass natin na antibacterial. O, tapos, mayroon naman tayong mga water softener, may carbon, may anthracite. Lahat po yan may anthracite. Pag package 7 pataas kasi, nagalagay na po kaming anthracite. Lahat ng kaya kong ikasya dun sa, sa multimedia, kinakarga ko na. So, yun ang kagandahan dun. Kung acidic yung tubig, lalagyan ko po ng tourmaline yan. Kung hindi naman acidic yung tubig, natural lang po siya. Kumbaga talagang babalansehin natin. Kung sobrang hard ng tubig, kung minsan nagdadalawa kami ng softener, tinatanggal namin kung minsan yung carbon kasi hindi mo kailangan. For example, naka-deep well ka, wala namang amoy yung tubig, hindi mo kailangan ng carbon. Kukontian ko yung carbon, dodoblihin ko yung softener. Ganon. So, medyo tricky po ang kailangan po. So, yun po yung binabayaran nyo po sa akin. Yung serbisyo po na ginagawa namin na yon na actually, ilang taon na pinag-aralan po namin, pati ng magulang ko, kung paano namin dinidesign yan. So, kagandahan po sa inyo, nag-open kayo ng business, hindi kayo nag-eksperimento. Ang mahirap po kasi, nagbukas ka ng negosyo, ala-tsamba ka pa. Ibig sabihin, hindi mo sure kung magiging successful ba yung negosyo or hindi. Kung ba't ko sinasabi yon? Dahil kung minsan may mga nag-open ng water station, mura lang ang pyesa, tayo nang bumuo. Bubuo ng sarili niya. Tapos pag benta ng tubig, hindi mainom yung tubig. Kasi pangit yung lasa. Lagi sira yung makina. Sumakit na ulo sa machine, sumakit pa ulo sa negosyo. Diba? Kayo po, ang iintindihin nyo na lang, magbenta. Kami nang bahala sa sakit ng ulo nyo sa machine, sa maintenance, kami nang bahala. Ang intindihin nyo, mag-market kayo, magbenta kayo. So, yun ang kagandahan po. That's why, ibig sabihin, yung partnership na tinatawag natin na yun, napaka-importante yun sa business. Kaya kami po, I'm happy to welcome you guys. Negosyo natin. Sana maging successful yung business ninyo. Magiging success yan, sir. Yes, so magiging successful yan. Makikita nyo naman sa social media, wala kayong makitang Watermax machine na binebenta. Di ba? Wala kayong makita sa social media na second hand, Watermax machine for sale. Wala. Bakit? Ibig sabihin, lahat ng customer namin kumikita. Bakit ibebenta kung kumikita? Saka proven and tested na yan, sir. Yeah. Kasi yung mga nakasama ko ngayon, antiki. Batiin mo ng mga kasama mo, sir. Ayan, tingin ka sa camera. Ayan, Yung mga kasama ko dyan sa antiki. Dito na ako, Sir Arvin, ng Davao. Ito na yung hinihintay natin. Thank you din kay Sir Arvin kasi na-invite mo si Sir dito. Yung mga customer namin, kaya dumarami because of the word of mouth din. Naikwento sa'yo, Sir. Yung mga ganun. So kami, natutuwa kami doon. So thank you very much sa mga customer namin, sa mga followers namin na nag-share ng video namin, ayan, at saka sa mga nag-rekomenda sa aming kumpanya. Ayan. Asahan nyo guys, mas lalo pa namin pag-iigihan ng aming serbisyo, lalo na sa mga kababayan natin na nagnanais magnegosyo ng tubig. Again, this is Kuya Alfred, ang inyong pambansa tubig. Bye-bye. Bye-bye naman kayo sa vlog ko guys. Bye-bye!